pag-aalsa sa China. Kabataan sa Hong Kong, binabantang patalsikin si Xi Jinping. Took to the streets of Hong Kong again as part of 3-month-old anti-government protests. Sa loob ng maraming taon ay naging simbolo ng kalayaan ng Hong Kong. Pero unti-unti itong nagbago ng higpitan ng China ang kontrol sa lungsod. Maraming protesta ang sumiklab at lumaban ang mga tao para sa kanilang karapatan. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? At bakit biglang nagbago ang Hong Kong? Alamin natin ang buong detalye. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa mga kalsada ng Hong Kong ay patuloy ang pagtaas ng tensyon. Ilang linggo nang nagbabanggaan ng mga pulis at ang mga nagpoprotesta. Ngayon papasok na ito sa ika-11 linggo ng kaguluhan. Sa di kalayuan ay nagtipon na rin ang mga puwersa ng China malapit sa hangganan. Kapansin-pansin rin ang pag-aalala ng mga tao sa paligid. Sa isang pangyayari ay napaligiran ng mga nagpoprotesta ang himpilan ng pulisya. At hindi nagtagal ay lumabas ang mga riot police na mukhang handa sa kung anumang maaaring mangyari. Ngunit kakaiba ang naging depensa ng mga nagpoprotesta. Gumamit sila ng mga traffic cone, maleta at maging mga laser pointer bilang kanilang sandata. Isang nagpoprotesta ang nagsabi, "Hindi kami uuwi, lalaban kami hanggang magtagumpay kami." Ganito ang naging kalagayan ng Hong Kong 4 na taon na ang nakalilipas. Milyon-milyon nang lumabas sa kalsada upang ipaglaban ang kalayaan ng kanilang lungsod laban sa pamahalaan ng Chinese Communist Party o CCP. Araw-araw ay patuloy na nadagdagan ang mga sumasama sa kanilang hanay. Ang balita tungkol dito ay umabot sa iba't ibang bahagi ng mundo. Parang sa wakas ay may pag-asa na muling magtagumpay ang tinig ng mga tao. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay unti-unting nakalimot ang buong mundo. Pero hindi ang CCP, lalo na hindi si Xi Jinping. Noong buwan ng June taong 2022 ay nagkaroon ng malaking parada ang Hong Kong bilang paggunita sa ika-25 anibersaryo ng tinatawag na handover. Pero ang parada ay hindi lang basta pagdiriwang dahil isa rin itong malinaw na mensahe. Sa harap ng mga iilang tao ay sinabi ni Xi Jinping, matapos ang unos at ulan, bumangon ang Hong Kong mula sa abo. At kung iisipin ng mabuti ang ibig sabihin nito ay hindi na malaya ang Hong Kong. Nasa ilalim na ito ng buong kontrol ng Beijing. Hindi ito nangyari ng biglaan. Matagal na proseso ang naganap bago tuluyang nawala ang mga kalayaan sa Hong Kong. Isa-isa ay pinutol ng Beijing ang mga karapatang iyon. Noong 2021 ay binago ng Beijing ang sistema ng pagboto sa Hong Kong. Tanging ang mga kandidatong tapat sa CCP ang pinayagang tumakbo sa eleksyon. Dahil dito nawala ang kapangyarihan ng mga politikong tutol sa kanila. Ngunit pagsapit ng taong 2024 ay ipinasa ang mas mahigpit na bersyon ng National Security Law. Sa ilalim ng batas na ito ay may kapangyarihan ng pamahalaan na patahimikin ang sinumang kumukontra sa kanila. Maraming aktivista ang inaresto. Ipinasara rin ang mga independent newspaper tulad ng Apple Daily at Stand News. Hindi rin nakaligtas ang mga union at iba pang community organizations. At lahat sila ay pinatigil. Dahil sa mga pangyayaring ito ay marami sa mga estudyante, mga professionals at mga aktivista ang napilitang umalis ng Hong Kong. Ang mga naiwan naman ay halos nawalan na ng paraan upang ipagpatuloy ang kanilang pakikibaka. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay may mga taong nagpahayag pa rin ng kanilang paninindigan. Sabi nila, hindi kami titigil sa pakikipaglaban para sa kalayaan at kasarinlan ng Hong Kong. Gayun din naman pagsapit ng unang bahagi ng taong 2025 ay lalong humigpit ang kontrol ng Beijing sa Hong Kong. Hindi na lang simpleng pagpigil sa protesta ang layunin nila. Gusto rin nilang ganap na angkinin ng buong lungsod. Itinatag nila ang isang bagong agency na tinatawag na National Security Office. Ito rin ang naging pangunahing galamay nila. Maging ang mga leader ng Hong Kong ay sumusunod na rin sa kagustuhan ng Beijing. Pati ang mga empleyado ng pamahalaan ay pinasumpa ng katapatan sa CCP. Maging ang huling bahagi ng demokrasya sa Hong Kong, ang mga eleksyon para sa District Council ay tuluyan ng tinanggal. Maging ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Hua Chunying ay nagsabi, ang Hong Kong ay bahagi ng China at hindi namin papayagan ng anumang pakikialam mula sa ibang bansa.
Kasabay nito ay nagpatupad ang China ng mga parusa laban sa ilang mambabatas ng United States at mga human rights groups na nagtangkang papanagutin ang mga opisyal ng Hong Kong dahil sa pagpigil nila sa kalayaan. Subalit habang patuloy na lumalala ang sitwasyon sa Hong Kong, ay nagpalaganap naman ang state-run media ng China ng sarili nilang version ng mga pangyayari. Ipinakita nila ang United States hindi bilang tagapagtanggol ng demokrasya kundi bilang isang humihinang superpower na desperadong kumakapit sa natitira nitong impluwensya. Sa parehong panahon ay nagkaroon din ng matinding banggaan ng United States at China sa larangan ng kalakalan. Nagpatupad ang United States ng taripa na umabot sa 145% para sa mga produktong galing sa China. Gumanti naman ang China sa pamamagitan ng pagpataw ng 125% na taripa sa mga produkto mula sa United States. Noong una ay sagisag ang Hong Kong ng kalayaan at tagumpay. Ngunit ngayon ay nagsisilbi itong malinaw na halimbawa kung hanggang saan kayang umabot ang pagnanais ng CCP na palawakin ang kanilang kapangyarihan. At upang maunawaan kung bakit nagkaroon ng sariling pamahalaan ang Hong Kong na hiwalay sa China sa loob ng mahabang panahon, ay kailangan nating bumalik sa panahon ng 1800s. Nagsimula ang lahat ng pilitin ng Britain ang China na isuko ang ilang bahagi ng baybayin matapos ang tinatawag na Opium Wars. Hindi kusang loob na ibinigay ng China ang mga lupang ito. Dahil dito gumamit ng lakas ang Britain upang mapilitang pumirma ang China sa mga kasunduang hindi patas. Sa katunayan, ang pinakapunot dulo ng alitan ay ang kalakalan ng opium. Malaking halaga ng pera ang kinikita ng Britain sa pagbebenta ng opium, na isang droga na nagdudulot ng matinding pagka-adik sa mga mamamayan ng China. Ngunit napansin ng Emperor ng China na milyon-milyon ang nalululong at nagdurusa. Hindi lamang ito naging suliranin sa kalusugan kundi pinahina rin nito ang ekonomiya. Kaugnay nito ay sinubukan ng Emperor na ipatigil ang bentahan ng opium. Ngunit tumutol ang Britain dahil malaki ang mawawala sa kanila. Nauwi rin ito sa dalawang digmaan, ang First at Second Opium Wars. Nakisali rin naman ang France sa ikalawang digmaan. Dahil mas malalakas ang hukbo ng Britain at France, ay napilitang sumang-ayon ng China sa mga kasunduang pabor sa mga dayuhan. At matapos ang unang digmaan noong 1842, ay nakuha ng Britain ang kontrol sa Hong Kong Island. Sa ikalawang digmaan, ay mas marami pang lupa ang napunta sa kanila, kabilang ang 99-year lease para sa tinatawag na New Territories simula noong 1898. Bago ang lahat ng ito, ay maliit lamang na baryo ng mangingisda ang Hong Kong. Ngunit sa ilalim ng pamamahala ng Britain ay mabilis ang naging pagbabago. Mula sa ilang libong residente ay umabot ito sa milyon-milyon. Naging mahalagang sentro rin ng kalakalan ng Hong Kong, lalo na dahil isa itong free port na konektado sa British Empire. Sa simula ay malaking bahagi pa rin ng ekonomiya ng lungsod ang nakabatay sa opium. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay lumawak ang kalakalan at naging bahagi nito ang tea at silk. Naging mahalagang bahagi ang Hong Kong sa pandaigdigang kalakalan. Pero hindi naging madali ang lahat dahil noong panahon ng World War II ay nasakop ito ng Japan. Pagkatapos ng digmaan ay muling bumalik ang Britain at mabilis na nakabangon ang Hong Kong. Mas mabilis pa kesa sa inaasahan ng marami. Samantala, iba naman ang nangyari sa mainland China. Habang patuloy na lumago ang free market economy ng Hong Kong, ay dumaan naman sa matinding hirap ang China sa ilalim ng communist government. Hindi may kakailan na malaki ang iniwang bakas ng pamamahala ng Britain sa Hong Kong. Hanggang sa ngayon kahit lumipas na ang maraming taon ay nananatiling mahalaga ang wikang English sa lungsod. Ang Western culture ay patuloy ding nakikita sa iba't ibang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay sa Hong Kong. Mula sa mga batas na umiiral hanggang sa mga pelikula, musika at iba pang aspeto ng pop culture. Gayunpaman ay hindi ibig sabihin na naging perpekto ang pamumuhay ng mga tao noon sa ilalim ng colonial government. Sa katunayan ay ilang beses na ring nagkaroon ng malalaking protesta at kaguluhan. Noong taong 1956 ay sumiklab ang unang malakihang kilos protesta. Sinundan pa ito noong 1966, 1967 at muli noong 1981. Marami sa mga tao ang naniwala na ang kolonyalismo ay hindi patas at hindi naakma sa makabagong panahon. Habang patuloy na lumilipas ang panahon, ay lalong lumakas ang sigaw ng mga mamamayan para sa pagbabago at makatarungang pamamahala. At nang sumapit na ang panahon na malapit nang matapos ang 99-year lease noong taong 1997, ay naging malinaw sa lahat na kailangan ng ibalik ng Britain ng Hong Kong sa China.
Subalit hindi naging madali ang prosesong ito. Sa pagdaan ng panahon ay nakabuo ang Hong Kong ng isang sistema ng politika at ekonomiya na malayo sa kung paano pinamamahalaan ng mainland China. Marami ang nag-alala kung ano ang maaaring mangyari kung biglang mapasailalim ang lungsod sa communist government. Kaya upang maibsan ang mga pangamba at takot ng mga tao ay nagkasundo ang Britain at China sa isang natatanging kasunduan na tinawag na One Country, Two Systems. Sa ilalim ng kasunduang ito ay opisyal na magiging bahagi ng China ang Hong Kong, ngunit mapapanatili nito ang sarili nitong capitalist economy, ang mga political freedom at ang nakasanayang paraan ng pamumuhay sa loob ng 50 taon. Ibig sabihin, ang kasunduang ito ay magtatagal mula noong 1997 hanggang sa taong 2047. Ang mga pangakong ito ay isinama sa isang dokumento na tinatawag na Basic Law na nagsilbing maliit na konstitusyon ng Hong Kong. Sa tulong nito ay nagkaroon ng lungsod ng sarili nitong legislature, sariling hukuman at sariling sangay ng executive na natili rin ang sarili nitong pera at sistema ng pananalapi. Ngunit higit sa lahat ay ipinangako rin na sa pagdaan ng panahon ay magkakaroon ng Hong Kong ng malaya at patas na halalan. Gayunpaman sinabi rin na dadaan muna ito sa mabagal na proseso. Dahil dito nagkaroon ng Chinese government ng maraming pagkakataon upang mapabagal ang pag-usad ng reform at unti-unting maagaw ang kontrol sa lungsod. At iyon nga ang nangyari sa paglipas ng mga taon. Sa pamamagitan ng iba't ibang sistema tulad ng election committee na siyang nagpapasya kung sino ang maaaring kumandidato, ay naitakda nila na hindi makakalapit ang tunay na demokrasya. Unti-unting nabawasan ang mga kalayaan at kasarinlan ng Hong Kong habang ang pamahalaang Beijing ay patuloy na pinatatatag ang kanilang kapangyarihan. Ngunit bago natin talakayin kung paano tuluyang pinatatag ng Communist Party ng China ang kanilang kontrol sa Hong Kong, ay mahalaga munang maunawaan kung bakit sa kabila ng kanilang kapangyarihan ay pinayagan nilang maging malaya ang lungsod noong una. Sa totoo lang, kung gugustuhin ng Beijing, ay pwede naman nilang tuluyang angkinin ng Hong Kong noon pang 1997 pero hindi nila ginawa. Bakit kaya? Ang dahilan ay dahil malaki rin ang naging pakinabang ng China sa pagiging malaya ng Hong Kong. Simula pa noon ay nagsilbing mahalagang daanan ang lungsod para sa pagpasok ng foreign investment and finance papuntang China. Ayon sa record noong taong 2023 ay mahigit sa 70% ng lahat ng foreign direct investment na pumapasok sa China ay nagmumula sa Hong Kong. Umabot pa nga ito sa halagang 137 billion US dollars sa loob lamang ng isang taon. Gayun din naman hindi ito isang bagay na bigla na lamang nangyari. Sa katunayan, sa loob ng mahigit 2 dekada ay patuloy na lumalaki ang bilang na ito. Hindi rin ito nangangahulugan na ang mismong Hong Kong ang nagbibigay ng ganito kalaking halaga. Sa kabuuang GDP ng lungsod na tinatayang nasa 360 billion US dollars ay hindi nito kayang magbigay ng 137 billion taon-taon. Karamihan sa perang ito ay nagmumula sa malalaking financial institutions mula sa iba't ibang bansa. Ginagamit lamang nila ang Hong Kong bilang tulay upang makapasok sa loob ng China. Pero bakit nga ba mas pinipili ng mga foreign investors ang Hong Kong? Simple lang ang sagot, dahil may kakaibang sistema ng pananalapi ang lungsod. Kahit noong 2022 ay nalampasan na ito ng Singapore bilang pangunahing sentro ng pananalapi sa Asia, ay dati itong kinikilala bilang pangatlong pinakamalaking financial hub sa buong mundo. Naging paborito rin ang Hong Kong ng mga foreign investor dahil sa sarili nitong regulasyon sa pananalapi at sariling pera. Ayaw kasi ng karamihan sa kanila na direktang ipasok ang kanilang pera sa mainland China dahil sa mga panganib na kaakibat nito. Hindi ganap na free market ang ekonomiya ng China at palaging may posibilidad na makialam ang Communist Party. Bukod pa rito, hindi rin ganoon kadali ang pagpasok ng mga foreign investors sa China. Kailangan muna nilang kumuha ng mga lisensya tulad ng Qualified Foreign Institutional Investor. Pero kahit makakuha sila ng lisensya matapos ang mahabang proseso, ay nananatili pa rin silang nakatali sa mahigpit na patakaran ng Chinese government. Dahil sa sobrang komplikasyon ng mga patakarang ito, ay mas pinipili ng mga investors na dumaan sa mga programang tinatawag na Hong Kong Stock Connect at Bond Connect. Sa pamamagitan ng mga ito ay nagkakaroon sila ng easy access sa Shenzhen at Shanghai Stock Exchanges at sa mga debt markets ng China. Gayun din naman ang Hong Kong dollar ay nakapeg o nakatali sa US dollar kaya stable ang halaga nito.
Samantalang ang Chinese yuan at US dollar ay hindi ganap na convertible dahil sa mga patakaran ukol sa kapital. Pero kung dadaan ka sa Hong Kong, ay maaari mong ipalit ang iyong US dollars sa Hong Kong dollars at mula roon ay maaring ipalit sa Chinese yuan. Ang sistemang ito ay sadyang ginawa upang maging madali ang kalakaran para sa mga foreign investors. Sa ganitong paraan ay nagiging protektado ang ekonomiya ng China mula sa mga financial crisis at lalo pang naging mahalaga ang papel ng Hong Kong nang ito ay naging sentro ng tinatawag na Greater Bay Area o GBA. Ang GBA ay binubuo ng humigit kumulang 86 milyon katao at may pinagsamang GDP na umaabot sa halos 1.9 trillion US dollars. Kasama rito ang dalawa sa pinakamalalaking lungsod ng China pagdating sa ekonomiya, ang Guangzhou at Shenzhen. Maraming matagumpay na negosyo ang matatagpuan sa lugar na ito at lahat ng negosyong ito ay nangangailangan ng investment at pautang upang patuloy na lumago at umasenso. Ang ganitong uri ng financial incentive ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit hindi tuluyang inangkin ng Communist Party ng China ang Hong Kong noong 1997. Bilang isang strategic way, ang Hong Kong ang naging isa sa pinakamahalagang faktor sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng China nitong mga nagdaang dekada. Samantala, habang malaking tulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng China ang kalayaan ng Hong Kong, ay hindi naman natuwa ang Beijing sa malayang politika ng lungsod. Para sa Chinese Communist Party o CCP, napakadelikado kung may isang bahagi ng bansa na malaya ang pagpapahayag ng opinyon at umiiral ang demokrasya. Lalo na kung ito ay nasa tabi lang ng mainland China. Ang pinangangambahan nila ay baka mahawa ang mga mamamayan ng China sa mga ideyang maaaring magdulot ng problema sa pamahalaan. At dito na nagsimula ang matinding banggaan sa pagitan ng pag-asa ng mga taga-Hong Kong na magkaroon ng demokrasya at ng kagustuhan ng Beijing na kontrolin ang lahat. Kaugnay pa nito, noong 1991 ay nagsagawa ang Hong Kong ng kauna-unahang legislative elections. Ginawa ito bilang paghahanda bago opisyal na ilipat ang pamamahala ng lungsod sa China noong 1997. Sa eleksyong iyon ay agad nabuo ang dalawang malalaking panig. Una, ang pro-democracy camp na pinangunahan ni Martin Lee kasama ang kanyang partidong United Democrats. Sila ang naniniwala na dapat manatiling malaya ang Hong Kong. Pangalawa, ang pro-Beijing camp na nais mapalapit pa ang Hong Kong sa mainland China. Pagkatapos ng halalan ay malinaw na nanalo ang United Democrats. Sa pagkakataong iyon ay marami ang naniwala na baka ito na ang simula ng pagkakaroon ng tunay na demokrasya sa Hong Kong. Pero sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang pag-asa ng mga tao. Unti-unti ay nagsimulang baguhin ng mga nasa kapangyarihan ng sistema ng politika. Ginawa ito para mas paboran ang mga kandidatong sumusuporta sa Beijing. Isa sa mga hakbang ay ang pagbabago ng mga voting districts upang masiguradong mananalo ang mga pro-Beijing candidates. Gumawa rin sila ng mga espesyal na grupo ng pagboto na tinawag na functional constituencies. Sa mga grupong ito ay inilagay ang mga taong tapat sa CCP sa mga mahahalagang posisyon sa gobyerno. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ay dahan-dahang nawawala ang pangarap ng karaniwang mga mamamayan na magkaroon ng tunay at makatarungang demokrasya. Nang tuluyang naibalik ang Hong Kong sa China noong 1997, ay inilagay ang isang sistema kung saan ang pinakamataas na pinuno ng lungsod na tinatawag na Chief Executive ay hindi direktang inihahalal ng mga tao. Sa halip, pinipili siya ng tinatawag na Election Committee. Karamihan sa mga kasapi ng komiteng ito ay hindi rin binoboto ng mga ordinaryong tao. Sila ay mula sa mga grupong pangnegosyo, professional associations at mga political organization na malapit sa Beijing. Ganon din ang nangyari sa Legislative Council o LegCo. Dapat sana ay gumagawa ito ng mga batas, nag-aaproba ng budget at nagsisiguro na maayos ang pamamalakad ng gobyerno. Pero dahil kung paano pinipili ang mga miyembro nito, naging hindi patas ang sistema. Sa kabuuang 60 na pwesto ng LegCo ay 20 lamang ang direktang pinipili ng mga mamamayan. 30 naman ang galing sa mga functional constituencies habang ang natitirang 10 ay pinipili ng election committee. Dahil dito ay napunta ang halos lahat ng kapangyarihan sa kamay ng iilang tao at hindi sa nakararaming mamamayan. Hindi ito basta nagkataon lang. Dinisenyo talaga ang sistemang ito upang hindi halatang kontrolado ng Beijing ang politika ng Hong Kong. Marami sa mga negosyante at professional groups ang may malalaking dahilan kung bakit nais nilang manatiling malapit sa Beijing. Sa katunayan, ang China ang pinakamalaking trading partner ng Hong Kong.
Ang halaga ng kalakal at serbisyo sa pagitan nila ay 4 na beses na mas malaki kumpara sa buong ekonomiya ng Hong Kong. Kung ikaw ay may-ari ng malaking negosyo, wala kang ibang magagawa kundi makisama sa Beijing kung gusto mong magpatuloy ang iyong negosyo. Mas madali ngang kontrolin ng ilang daang insider kesa sa milyon-milyong botante. At dito pumasok ang Hong Kong Liaison Office. Sa isang gusali ay matatagpuan ang opisina ng China sa Hong Kong. Ang pangunahing tungkulin nila ay makipag-ugnayan sa mga pro-Beijing politicians, magplano para sa mga eleksyon at tiyakin na ang mga tamang tao ang mailalagay sa mahahalagang posisyon. Sila rin ang nagpopondo sa mga kampanya sa politika, nagpapatakbo ng ilang malalaking pahayagan at may-ari ng pinakamalaking publisher ng mga libro sa Hong Kong. Marami ding bulungan tungkol sa mga lihim na kasunduan, espesyal na pabor, at may mga ulat pa nga ng suhol para manatiling tapat sa Beijing ang mga makapangyarihan. Subalit lalong lumala ang problema nang dumating ang 1998 sa kauna-unahang legislative elections matapos bumalik ang Hong Kong sa China. Kahit nakakuha ng halos 2/3 ng boto ng publiko, ang pro-democracy camp ay nakuha lang nila ang 1/3 ng mga pwesto sa LegCo. Para sa maraming taga-Hong Kong, isa itong malinaw na pagtataksil. Ipinakita nito na hindi talaga patas ang sistema. Habang lumilipas ang panahon, ay patuloy na tumitindi ang galit ng mga tao. Hindi nila nakalimutan ang mga pangakong nakasulat sa Basic Law kung saan sinabi na darating ang araw na magkakaroon sila ng tunay na demokrasya. Ngunit habang tumatagal, ay lalong nagiging malinaw na hindi iyon balak tuparin ng Beijing. Habang lumalaki ang agwat sa pagitan ng mga pangako at ng katotohanan, ay lalo ring tumitindi ang tensyon. Sa huli, sumabog ang lahat ng frustration ng mga tao. Dito na nagsimula ang mga malalaking protesta at matitinding laban para sa kinabukasan ng Hong Kong. Gayun din naman, simula pa noong umpisa ay taon-taon nang nagaganap ang mga protesta tuwing July 1. Ginagawa ito bilang paggunita sa anniversary ng paglipat ng Hong Kong sa China. Pero noong 2003 ay lalo pang uminit ang galit ng mga mamamayan. Halos kalahating milyon ang nagtipon sa mga lansangan noong araw na yon. Nagprotesta sila laban sa isang bagong security law na magpapataw ng mabibigat na parusa sa mga kasong gaya ng pagtataksil at pagtatangkang kumalas mula sa China. Dahil sa dami ng nagprotesta ay napilitan ng pamahalaan na ipagpaliban ang pagpapatupad ng batas. Subalit muling tumaas ang tensyon noong 2005. Sinubukan ng pro-Beijing government na baguhin ang paraan ng eleksyon, pero hindi rin ito nagdulot ng tunay na pagbabago. Nanatili pa rin sa kamay ng iilang makapangyarihan ang kapangyarihan. Hindi pa rin nabigyan ng pagkakataon ng totoong demokrasya. Dahil dito ay hiniling ng pro-democracy camp ang totoong reform at hindi lang maliliit na pagbabago. Noon ding December ng taon ding iyon ay 10,000 tao ang muling lumabas sa lansangan upang magprotesta. Dahil sa matinding pressure mula sa mga tao ay hindi natuloy ang plano ng gobyerno. Pero kung tutuusin, panandaliang tagumpay lamang ito. Ang mga malalalim na problema ay nanatili pa rin. Patuloy na naghihintay ang mga taga-Hong Kong sa mga demokratikong pagbabagong ipinangako sa kanila noon pa man. Ngunit ang Beijing, wala silang balak magmadali. Noon ngang 2007 ay opisyal na sinabi ng China na hindi pa maaaring direktang iboto ng mga mamamayan ang chief executive hanggang sa 2017. At ang lahat ng miyembro ng Legislative Council naman ay hindi pa maaaring direktang ihalal hanggang hindi bababa sa 2020. Habang nangyayari ang lahat ng ito ay paulit-ulit na nagkakaroon ng pag-uusap sa pagitan ng mga pro-democracy groups, mga pro-Beijing groups at ng liaison office. Pero sa bawat pag-uusap ay palaging nauuwi sa pagkadismaya. Dahil sa sobrang frustration ay may ilang pro-democracy na mambabatas ang nagbitiw sa kanilang mga posisyon. Ang plano nila ay pilitin ang pagkakaroon ng bi-election para magsilbing parang referendum kung gusto ba talaga ng mga tao ang demokrasya. Sa kasamaang palad, hindi naging matagumpay ang kanilang plano. Kakaunti lamang ang bumoto at maging ang ilang kapwa nila pro-democracy members ay hindi rin sumuporta sa ideya.